guys! Good morning! Kumusta na yung mga kaibigan ko dyan sa Osamis City at sa Cebu City at lalo na sa Manila? Hi! Kumusta na kayo? Isi-share ko lang po sa mga nagkaroon ng mga problema, sa mga kapartner, sa mga karelasyon na um, nadadali sa mga pangako. So, hindi tayo maniniwala sa salitang mahal na mahal kita, lalo na kapag bago pa lang magkakarelasyon. So, kailangan hindi tayo agad-agad magtiwala sa mga matatamis na salita para hindi tayo magsisisi bandang huli. At kailangan natin makikiramdam tayo sa partner natin at hindi tayo agad-agad na magpapautos sa kanila, lalo na sa mga kabataan ngayon. Lagi kayo mag-iingat, huwag kayong basta-basta maniwala sa pagsabihin ng lalaki na mahal kita, at saka sa babae din pagsasabihin na mahal kita para hindi kayo agad-agad masaktan bandang huli. So, madali lang sabihin ang salitang mahal na mahal kita. Lahat ng pangako ay gagawin para talagang makukuha lang yung loob natin. So, lagi tayong mag-iingat. Mahalin natin ang sarili natin. Ang hirap masaktan. So, ngayon, sa mga kabataan ngayon, advice ko lang na huwag agad-agad magpabuntis, lalo na sa kabataan. Kasi maraming mga lalaki ngayon, pag nabuntis yung babae, ay iiwan na. At andun na magkakaroon ng problema, kawawa lang. So, kailangan hindi agad-agad masyadong magtiwala sa mga pangako ng mga lalaki or pangako ng mga babae para hindi masasaktan bandang huli. So, lalo na sa mga OFW, mag-iingat tayo palagi sa mga, kung mayroon tayong mga karelasyon na bago pa lang, kagaya ng mag-boyfriend o mag-girlfriend dito sa Pilipinas. Huwag kayo masyadong magtiwala, huwag kayo masyadong magtiwala ng magpadala kayo ng pera, lahat na halos na mga pinaghirapan nyo, ibibigay nyo sa kapartner dito, lahat na pangako, dahil mahal na mahal kayo, ganito lahat pangako, or ano man na pangako mga yan, na talagang mag-ingat, tsaka ipunin nyo yung pera nyo kasi napakahirap maging OFW, lalo na sa mga, syempre, ang hirap magtrabaho kahit may sakit sa ibang bansa, magtatrabaho talaga. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na kapag may sakit pwede tayo mag-absent sa trabaho, pero sa ibang bansa, kahit may sakit, sige magtrabaho. So, kailangan yung mga hirapan nyo, kailangan gamitin sa tama, mag-ipon kayo, huwag kayo basta-bastang magpadala ng pera sa mga boyfriends, mga girlfriend nyo dito sa Pilipinas kapag hindi pa kayo sure na talagang kayo. Kasi as mag-ingat sa mga lahat na pangako na mahal kita, or madali lang sabihin ng ganun. Tapos yung pera nyo, padala ng padala, tapos wala din, may ibang karelasyon sa Pilipinas, napakasakit yun. So, maging be wise kayo, babae man or lalaki na nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, pag-iingatan nyo yung mga pera nyo, iingatan nyo yan kapag hindi pa kayo sure sa mga kapartner yung naiwan sa Pilipinas. Kailangan na mag-ingat kayo magpapadala ng pera kasi marami ngayon na padala ng sweldo punta dito sa Pilipinas, mga kapartner. Pag uwi nyo, wala na kayong pera kasi naigastos na sa hindi karapat-dapat na gastusin, na kagaya ng magkakarelasyon yung mga partner nyo dito sa Pilipinas. So, napakasakit nun. So, kailangan na maging wise kayo sa sarili, okay? Kung talagang mahal na mahal tayo ng lalaki, so hindi tayo, kahit wala tayong pera or kung mayroon o wala, mahal pa rin tayo ng isang lalaki. Yan ang tunay na pagmamahal. So, kailangan mag-iingat tayo. Be wise tayo ngayon sa maging kapartner natin, okay?
So, yun lang din ang isi-share ko kasi ang dami-dami na ngayon na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tapos pag uwi dito, wala na yung perang pinapadala nila, hindi pala totoo na yung ganito sa mga pangako na paggawa ng ganito, ano mga ipapagawa, kung ano mga negosyo, pagdating yun pala ipinang babae at pinanlalaki. So kailangan mag-iingat tayo, be wise tayo kasi napakahirap maging OFW. Maging OFW na rin ako palang araw, so kailangan na matuto na rin ako. Sa bagay sa karelasyon ko, mabait naman siya kahit ganyan lang yung karelasyon ko. Ramdam ko naman na kahit paano, kahit wala kaming pera, nararamdaman ko din naman na mahal niya ako. Kahit wala kaming pera, kahit tinitiis namin na makasurvive lang kami sa mga kailangan namin pang araw-araw. Pero alam mo na, yung mga marites dyan, tigil-tigilan na nyo ako kasi hindi nyo alam na yung sitwasyon ng buhay ko. So kailangan na intindihin na lang nyo yung buhay nyo, wag na lang nyo akong pakikialaman. Okay? Thank you so much sa lahat ng nagmamahal sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo. Okay, bye!